Hello Leo, Sun, Moon Rising and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana ba'y nasa mabuti kayong kalagayan? Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Thank you. So first message po ninyo, The Enchanter. Ayan. So this is really beautiful kasi sa ngayon parang maano kayo, ganadong-ganado yung isip ninyo. There are a lot of creative ideas siguro that's coming out. Your mind is like oozing with beautiful ideas, no? Maaring ganun ang nagaganap sa inyo sa ngayon, Leo. And napakaganda, no? Napakaganda kasi parang nakikita mo ngayon na this is the perfect timing na gawin ko na ngayon. Simulan ko na ngayon gawin. Isa katuparan ang mga pangarap ko. Maaring meron kayong mga siguro yung idea nandyan, yung drive na nandyan. So siguro nakikita din ninyo, nare-recognize nyo na siguro na yung mga pwedeng magagamit ninyo na resources, magagamit ninyo or kakailanganin ninyo na kahit ano ba man, maaaring na-figure out ninyo na nandiyan dyan na, no? Na-figure out ninyo na eto na yung tamang panahon habang nandito na yung mga pwede kailanganin ko sa pagsisimula, then maybe that's why parang gaganahan na kayong gawin ang mga bagay na dapat ninyong gawin para makalapit na kayo doon sa pag-manifest na kung ano man ang mga goals ninyo, ano man ang mga gusto ninyong may katuparan sa ngayon. Maybe, kasi you did a lot of research, yung ganon. Kaya siguro sa ngayon, ay parang ang dami mong light bulb moment, no, sa ngayon. At nandito na, na-envision mo na sa ngayon ang gusto mong ma-experience in a certain period of time at handa ka ng simulang gawin para matupad na ito. So, what else? We have 5 of challenges. Ayan. So, baka may internal conflict, no? Siguro sa dami din ng impormasyon na hawak mo, sa dami ng resulta ng pumasok sa isip ninyo ng mga ideas, baka nagkakaroon kayo ng conflict ngayon, no? So, somehow, siguro sa daming ideya, baka ngayon, ang nalilito ka, alin dito yung uunahin mo? Alin dito yung sisimulan mo? Kasi po pwedeng marami ka ding ini-envision for yourself, marami kang plano, marami kang gustong unahin, pero alin kaya dito ang dapat? Alin kaya dito yung kailangan na unahin ko talaga, 'di ba? So, po pwedeng may ganong ganap. Kaya, ito yon, no? So, maybe yun ang nalilito kayo. So, pag-isipan ninyong mabuti, kung litong-lito ka, maybe you need to do some kind of, reflection para makalma ka, mag-meditate ka, makalma ka, at mapag-isipan mong mabuti kung ano yung dapat, no? Kung ano yung pinaka top priority mo, diba? Para hindi ka here and there. Kasi mas magandang one at a time, diba? So that you will succeed faster at mapagtutuunan mo ng 100% ng iyong attention at mabibigay mo dito sa kung anumang bagay na ito, yung 100% ninyo, diba? So, what else? We have Keeper of Challenges. Ayan. So, dito naman sa Keeper of Challenges, this is maaari na kailangan mo dito ng advice, no, ng ibang tao. Maybe dito kakailanganin mo ng input ng ibang tao. Maybe kakailanganin mo dito yung advice, no, ng someone professional. Maybe kakailanganin mo dito yung tawag dito, yung input ng ibang tao, kasi siguro para makatulong sa iyo na malinawan ang iyong isipan. Maybe baka sa tingin mo, sige, I will consult na ngayon, no, sa mga professionals para meron akong professional opinion na makuha na pwedeng magbigay sa iyo ng clear direction kung alin na lang yung uunahin mo, kung alin ang dapat na gawin, yung ganon, no? So, tignan natin kung ano pa ang mga mensahe para kay Leo. We have full moon in Sagittarius. See the bigger picture. Okay? Tignan ninyo yung mas malaking picture dito.
para makikita mo all four corners of the situation. Hindi lang kayo magbabase ng inyong desisyon doon sa kung ano lang yung nararating ng mata mo or kung ano lang yung mga small things, 'di ba? So tignan ninyo, no? Look at things at a bigger lens para mas makita ninyo ang kabuuan ng inyong sitwasyon so that you can make a decision na uh, yung hindi ka magsisisi na ay sana pala tinignan ko muna ganito ganyan, 'di ba? Para alam mo 'yun, makita mo muna lahat ng areas of your situation para mas mapag-isipan mong mabuti ang inyong mga magiging desisyon. Kasi once na nakapag-desisyon na tayo, may mga desisyon tayo na hindi na natin mababawi, hindi na natin we can't take it back, 'di ba? Kaya kailangan bago tayo mag-final say, pag-isipan na munang mabuti, tignan na ninyo yung mga bagay na dapat ninyong tignan. We have step into your power. Okay? Step into your power. Probably ang iba sa inyo rito, you've given your power, no? To someone in the past. Maaaring hinayaan ninyo na yung ibang taong magdesisyon para sa'yo. Maaaring hinayaan mo na ang ibang tao yung magpatakbo ng buhay mo. Sila yung magsabi sa'yo ng mga dapat mong gawin, yung ganon. But, now, you're going to change that. Now, tatapusin mo na ang ganyang sitwasyon and you are ready to step into your power. Handa ka nang bawiin yung freedom mo. Handa ka nang bawiin yung personal power mo from that person. So, what else? We have find a balance. Ayan. So, maybe kailangan mo din na balansehin ngayon ang sarili mo. Balansehin ang buhay ninyo. Okay? So, kailangan na pag-isipan ninyong mabuti ang bawat galaw na gagawin ninyo, na make sure na nabibigyan ninyo ng oras, panahon, atensyon ang ibang bagay pa rin, ang ibang areas of life pa rin. Hindi ibig sabihin na kunyari, meron kayong bagong tatayong negosyo, so your focus would be on that business only, 'di ba? At nakakaligtaan mo na yung ibang bagay. So, hindi pwedeng ganoon, 'di ba? Kailangan na even though meron tayong bagong pagkakaabalahan, but still hindi natin kukunin ang oras para sa ibang area ng buhay natin para ilagay natin doon lahat. 'Di ba? Hindi po pwede. Dapat balanse ang lahat. Dapat may panahon ka sa sarili mo, pag-aalaga ng sarili mo, may panahon ka sa kapamilya mo, may panahon ka sa trabaho, sa career mo, sa kung sa negosyo mo, kung yun ang ano mo, ang hanap buhay mo. So, everything. Kailangan marunong kayong mag-divide ng oras ninyo. Time management. No? Yun ang kailangan ninyo. Para ma-maintain ninyo ang balanse. Okay? Para hindi kayo mag-manifest ng imbalance. Kasi pag may imbalances, dyan pumapasok yung problema. Dyan pumapasok yung kung ano-anong obstacles. No? So, we have raccoon, we have inventor. Decide on what you really want. You have the ingenuity to claim it, avoid being the trickster, and practice integrity. You have many roles and can juggle them well. Yan. So, yun. Kailangan talaga na marunong kayong mag-manage ng oras ninyo, hati-hatiin ninyo yung oras ninyo para maayos lang ang lahat. Walang maiiwanan, walang manineglect, yung ganon. We have assertive. In silence, you find your power. Claim your leadership role and take action. You know where to go and what to do. You have the courage and confidence to succeed. Ayan. So, magtiwala ka lang din sa sarili mo. Okay? You also have that leadership quality in you. So, gamitin ninyo yan, no, to your advantage. Okay? You have the courage and confidence as well to succeed. Kaya talagang yan ang isabuhay ninyo, yan ang i-practice ninyo. Okay? Para tuloy-tuloy, no, walang masayang na effort, walang masayang na oras, panahon, attention, resources, no? So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.